worship team, no? Siguro ang matag usa na to na feel, no? Naka-feel jud sa presensya sa atong buhi nga Dios. Mas lindot jud nga imong i-feel, imong i-experience, no? Ang presensya sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Naa siya, no? Ang iyang Holy Spirit nagamasid na siya, nagatanaw na siya, nagabasa na sa imong mind, nagatanaw na sa imong dagan, sa imong kasing-kasing. Naa siya mga igsoon. So that's why we are here to worship Him, to glorify His name, to exalt His name. Amen? So, ningari kita aron sa pagpataas, pagpasidungo sa iyang gamhanang pangalan, ang pangalan ni Ginoong Jesucristo, maghihatag sa Dios sa Amahan sa langit para kanatong tanan. Usa ka dako nga gasa mga igsoon. Okay? So, dili ta maglangay atong ablihan ang atong mga Biblia, no? Diya sa Book of John, chapter 20, verse 19 to tuling tapuson diri sa 29. No? Nagpakita si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Sa pagkakilom-kilom na ni atong adlaw nga mao'y unang adlaw sa semana, nagtigom ang mga tinun-an o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus taliwala nila ug miingon, mainyo ang kalinaw. Verse 20, human siya makasulti niini, iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Verse 21, unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Verse 22, gisulti niya kini, ug unya gihuypan niya sila o giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga nagduha-duha. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa 12 katinunan, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. First meeting, gikan sa pagka-resurrection, si Tomas absent. No? Tuo ko nga walay absent po na to dili karon. No? Verse 25, busa isugin lang siya sa ubang mga tinunan, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas moingon kanila, gawas kon makita ko ang kung og ikabutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, og mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Ginganlan ni siya si Tomas og doubting Thomas. Tomas nga to see is to believe. Verse 26, human mo labay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinunan sulod sa lawak, ug uban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus ug mitindog sa taliwala niini ug miingon, mainyo ang kalinaw. 3 times na gisgutan diri nga mainyo ang kalinaw mga igsoon. Verse 27, unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko, Diyos ko. Verse 29. Unya miingon si Tomas kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka tong mutuo, bisan wala makakita kanako. Let us pray. Father God in heaven, thank you God for your word of God. Thank you imo na kining gipanalinginan. Lord, nagaampo ako mahal nga imo ta akong gamiton. Ginoo Lord God, sa iyo sa pagtagon para sa pagsaysay. Ginoo Lord God, sa imong mga mensahe o Diyos Lord God. Tabangi ako, gahong giila mahal nga wala ako'y mahimo kung wala ka sa akong kinabuhi. Nag-aapo sa pag Diyos akong mga kaigsunan nga niya karon. Padayon ka unta Ginoo, mag-open usab sa ilang mga kasing-kasing huna, padayon masabtan nila ang imong mga mensahe. Lord, padayon ako Ginoo Lord God, iampo ang uban ng mga kaigsunan. Kung doon na pa may nagpadulong pa rin, nag-aampo ako kanila nga padayon mag-protection, magkaabot sila din ng safety, huwag malinawon, huwag magkaiusa kami sa pagdagig pagsimba.
Salamat Amahan, ikaw na sa kabutagon. Ikaw ang pasidunggan o pasalamatan sa among mga pag-ampo. In Jesus Christ's name. Amen. So, the risen Christ gives peace. The risen Christ gives peace, mga igsoon. Ang Kristo nga nabanhaw, naghatag og kalinaw. Dini, ato naman sigurong nahibawan, we all know, no? Daghan siguro sa mga tao na naghibaw na nga, daghan yung kay mga tao nga nag-search, nagpangita yun og kalinaw. No, ni aning kalibutan na. Na yung ubang mga tao na bisag adunahan na, murag hawang ang ilang kinabuhi kung walay Kristo, dili nila ma-experience ang kalinaw nga anaa ni Ginoong sa Kristo, mga igsoon. So, ang tao nagpangita jud og kalinaw, mga igsoon. So, ato ring nakita po nga ang kalinaw nagsugod pa gyud ni ang kalinaw nagpadayon jud og sa pagsugod ni ani sa didto pa sa Eden, sa time nga na fall si Adam ug si Eve, mga igsoon. So dito nagsugod, no, ang pagpangita. Nasay ba mo katong time nga giingnan sila sa Ginoo nga ay mo kaon na kahuya nga naghatag og kahibalo, knowledge sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Sa unang panahon, sa wala pa ang sala mutapot sa ilang tagsa-tagsa nga kinabuhi, maistorya nila ang Ginoo, dili lang kay maistorya nila ang Ginoo, makita pa yun nila ang Ginoo. Literally, physically, spiritually, makita nila. Sa dihang nakasala sila, niabot ang panahon nga na-feel na lang nila ang presence ni Lord, na sinati na lang nila nga naa ang Ginoo, madumog na lang nila ang tingog sa tiil sa Ginoo pero di na sila kakita. Sa dihang nahibong ang Ginoo, ano man, nanago man mo. Kadungog guling nga nagpadung na ka. Nadungog na mo ang imong tiil. So, wala na nila makita pero nadumog na lang nila ang presensya sa atong buhi ng Diyos. So, ingunana na ang sala, mga igsoon. Grabe ang buhat sa sala dito sa atong kinabuhi, mga igsoon. So, kung ato kung makita diyan sa book of Isaiah chapter 57 verse 21 nga ang mga wicked dili gyud sila makakita og kalinaw. Wala gyud kalinaw diyan sa ilang mga kinabuhi man mga wicked man. No? Based pa sa share ni Bishop Oriel katong nay mentoring niya dire lang nato ipakita, no? Nagisguto siya of righteousness of wickedness, no? Ang wickedness mo din ay mo pa-disalign mo ngadto sa atong buhi nga Dios. Pagkadautan ba? Kanang mga dautan, no? Dili gyud sila mo align diha sa buluhaton sa atong buhi nga Dios. Pero ang mga righteousness, ang mga righteous mo align gyud na sila sa pulong sa atong buhi nga Dios mo obey gyud na sila sa law o sa principles sa atong buhi nga Dios. Mo na kanindot kanato, mga igsoon. Amen ba? Mga righteous. Ang mga wicked, di yun na lang makakita o makabaton o kalinaw. So, ato makita sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 3 nga, sa katapusang adlaw, ang mga tao, mga igsoon, no? Mangita na yun na sila o piki, no? Piki nga kalinaw. Doon na may piki nga kalinaw, doon naman po'y piki nga kalipay. Nining kalibutan na. Diba? Mag-enjoy. Isa pa diha. Dinalang ka na ito pangandan. Kamu na lang na sayo. Diba? Mag-enjoy sa mubo kayo nga panahon. Tungod kayo mauna. No? So, picky. So, usmuna ko, ang tanan, nagpangita yun sila o kalinaw. Pero din si Jesus nag-promise po siya o kalinaw sa matag usa ka nato. Kapilagisgutan ka nila, mainyo ang kalinaw. 3 times, gibalik-balik ni Ginoong Hesus. Mainyo ang kalinaw. Mainyo ang kalinaw. Ano siya? Diba? Nag-promise siya. Nagsaan og kalinaw si Ginoong Hesus kanato ni ining kalibutan ng mga igsoon. Ug ato makita, no, nga si Isaiah nga gipadayagan usa ka propeta nga gihatagan pud og kanang kaalam sa atong buhi nga Dios, mga igsoon
Nakapamatuod po siya ni ini diya sa book of Isaiah chapter 9 verse 6. The Prince of Peace, ang prinsipe sa kalinaw. Mataw alang kanato ang usa ka bata. Ngalan siya Jesus o Emmanuel. Nga sato pa ang Dios uban kanato o ani kanato. Di ba? Prinsipe siya sa pakigdait. Prinsipe siya sa kalinaw. Si Isaiah, grabe no? Daghan, gato ng balik-balik, daghan kayo mga tao ba nga, ano, nagasaysay man sila ng mga butanga? Diha pa sila sa mga panghitabo diha, niya ng panahon na wala. Pero dagaan sila sa Ginoo knowledge. Yung siya sa book of John chapter 14 verse 27, sa diyang si Jesus nagsaad og promise, yung siya, my peace I give unto you. Akong kalinaw, akong ihatag diha kaninyo. So the risen Christ is the source of peace, mga igsoon. Amen. So ang Kristo nga nabanaw mo ni naghatag kanato tinubdan sa kalinaw sa matag usa na nato nga nangita og kalinaw ni aning kalibutan na. Ang Kristo nga nabanaw wala lain. Siya ang Kristo nga nagpakamatay kanimo, siya ang Kristo nga midupa sa tanan nimo mga balatian, siya ang Kristo nga giangko niya ang tanan nimo mga kasalanan, tanan nimo mga kalapasan. Siya ang Kristo nga atong gisimba karon diha sa espiritu ug sa kamatuoran mga igsoon. So doon na tayo mga puntos karon ning takna sa buntagon. By having peace when we are afraid. By having peace when we are apprehensive. By having peace when we feel alone. So by having peace when we are afraid mga igsoon, adunay kalinaw bisan kon nahadlok. In verse 19, itong makita din mga igsoon, then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled, for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said them, peace be with you. Mainyo ang kalinaw. So dili ato makita diri nagpundok tungod kay nahadlok sa mga Hudiyo ang mga disipulo. Where the disciples were assembled, for the of the Jews. Sa mga Hudiyo nahadlok sila. Unang tigom nila naggikan sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Ug si Ginoong Hesus mitunga dito kanila ingon si Hesus, ang kalinaw mainyo. Mainyo ang kalinaw. No? So nini mga adlaw, ito nakita nga ang mga disipulo ni Ginoong Hesus, ang iyang mga tinun-an nga nako dito sa usa ka dapit. Grabe no? Bisag nanago sila, bisag sinirahan ang pultahan, nitong alagkalit si Jesus dito. Ingon ana ang atong buhi nga Dios nga buhi. Amen. Anaa siya sulod sa imong kasing-kasing, anaa siya sulod sa imong kinabuhi mga igsoon. Nagingon pa siya sa Book of Revelation chapter 3 verse 20. Siya, nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok kung may nakadungog ug sa akong tingog ug muabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay ug makigsando kaniya ug mukaon siya uban kanako. So ang Ginoo di ay nagtindog lang siya kanuna sa atong pultahan. Kung dili na to siya ay welcome, dili na to siya pasudlon, nagpaabot og gyud na siya. Let's say, ningon ani. Oh, na kay bisita. Di ba kung doon na kay bisita nga moabot imong yun ang iluto. Sulod rin pala ito, lingkod sa niya. O tawag yung kadyo, o palit yung gamis na, para niya di ba, imong pagkanon, imong siyang i-cater. Di ba? Imong siyang atimanon. So, sige nung Isus, yung anak sa mga igsoon, nagpaabot na nato, nagtindog na siya sa pultahan. Ug nanuktok. Listen, mapag ayaw, Brad, may buntag, o. Kadiyot lang sa akin. Di mo gusto to. Welcome na mo. Imong bisita. May sulod sa diri. Mga pisa ta. Istorya na ta. Pulo sa tang buhay ng Diyos. So yung nana mga igsoon. Katong matay, instead nga, ang mga tinunan ni Ginoong Hesus, maglipay sila, magdaig sila,
mag-worship sila sa atong buhi nga Dios, nanago sila sa usa ka dapit. Ang iyang mga tinunan. So, Jesus Christ, not the risen Christ, no, from the grave, He was alive. Buhay siya. Gusto itong kanta kanina? Ha? Gusto yan? Our God is risen. He is alive. Buhay siya. Nabanaw siya. Rise up. Namatay siya, pero sa ikatulong kadlaw, nabanhaw. Iyan ang assurance. Kasiguruhan usap sa matag usa kanato ng igsoon. So kung atong makita dito sa iyang pagkamatay, sa iyang gilubngan, nakita dito nato nga ang iyang grave, no? Ang sulod, empty na gyud. Wala na. Ano man, aron matuman ang padagna sa kasulatan. The promise of resurrection fulfilled. Ano man mo, ito yung sulti. Promise man ito niya, nga mabanhaw siya. Sulod sa tulog adlaw. Ito nilangan to, uy, nawala naman. Asa naman ninyo gibutang ng akong Ginoo? Hilang sila upan. Ibalik to ninyo. Inyo magikuha. Ay, iba. Ilan mo kita, sapot na lang dito. Jesus. So, yung anak, kagamanan ng atong buhi ng Diyos, yung anak siya kabuhi dito ka nato. Pag ato dito, gitakpan pag ito. Dako kayong bato. Pero tungod sa gahom ni Ginoong Hesus, nagsugo ra siya sa mga anghel nga paablihan ang pultahan. Giro na nila, gipaligid na nila, dako kay bato. So din na, nagpasabot nga adunay gahom mga tumbuhi nga Dios, pagsugo lang niya sa mga anghel. Anghel na ipatuyok sa dako kay bato aron moabli. So, may ito sa mga igsoon, diha pa lang napita. Si Ginoong Hesus, iyan ang gisyo, no, ang iyang gahom. Iyan ang ipakita diri nato. Ingon man dito sa mga anghel. Iyan ang isugo, iyan ang gihatag ko man mga igsoon. Jesus appeared to His disciples, when they are afraid. Sa dihang nahadlok ang iyang mga tinud-an o iyang mga disipulo, nagpakita si Ginoong Hesus dito kanila igsoon. Bisag sirado ang portahan, pagtigom nila dito, manarang kata. Kaya basig pangitaon na buta sa mga Hudiyo, kita po ang ilang dakpon. Pero sa ilang pagpanarang ka sa tanan mga igsoon, wala na yung laing tao nga makasulod dito si Jesus. Dili unta gusto magpakita si Jesus sa iyang mga hinigugma. Kung saan taman, walay makasirado sa presensya sa atong buhi ng Diyos. Amen? Walay makasira. Sa kung saan pa nimong sira niya, dili na masira sa presensya sa atong buhi ng Diyos. Musod yun na siya diha nimo, mu-absorb yun na diha nimo ang pulong sa atong buhi ng Diyos. Ug dili yun na nimo mapugnan. So, kanabi itong sa sobra nimong worship sa atong buhi ng Diyos, mutuo na lang ang imong luha, kahilang na lang ka. Ibig kung saan ni mong pugong nga di ka muhilang, mugawasan na tungkol sa presensya sa atong buhay nga Diyos, nga dili ka pugungan nga musulod diha kanila. Amen? Yung na igsuon. Dili mo mapugngan. No doors can shut out Christ's presence on igsuon. Dili mapugngan. Walay makasirado diha sa presensya sa atong buhay nga Diyos. Halimbawa mo, mga igsoon, nga si Jesus, magpakita lang na siya sa mga tao o sa mga tao nga adunay kasing-kasing nga mahadlokon kaniya. Ana.
ipareflect na sa iyang glory mo, pakita na siya. Dili ka na to. Kanta po ganina, tumaga ang iyang glory, mas sobra pa sa kahayag sa adlaw. The glory of Christ. Musyahin na dili na to, sobra pa. Kaya kita makaingon ka, inita, Tuhan na, bisag unsay mga pagsuway, mga sa iyang kinabuhi. Grabe inita mga lagad. Ano naman, naaman ang glory sa Ginoo niya. Ni-reflect man sa iyang pagkatao. So, gibaliwala niya tanan ang mga pagsuway, mga circumstances sa iyang kinabuhi tungod kay ang glory sa Ginoo na niya, dili siya kapugngan. Dili siya kapugngan sama ni Ginoong Hesus. So, sa una imong sila. So, kung doon na tayo kahadlok, o doon na tayo pagtuo mga igsoon, muna ay magtangtang sa tanan na itong kahadlok na ito sa itong buhay ng Diyos. Kung doon na tayo dako kayong pagtuo. Pero nga itong pagtuo nga, inabanan sa pagduha-duha, ang atong kahadlok, magpabilin yun na, dihan mo. Pero wag biya tatagay si Ginoo kanang espiritu, no, spirit of timidity. Wa tatagin ni Hesus Kristo na nga hatagan niya espiritu nga dunay kahadlok. Wala. Kitagaan ta niya espiritu nga dunay boldness, kaisog. Ato makita niya si Ginoong Hesus, siya mismo. Bisa na sayang na siyang daan unsay iyang dangatan tungod lang sa pagluwas sa meaning. To all mankind, all humanity, iyang giagwat tatanan. Ano? Grabe ang Ginoo, ang iyang gugma. Kung kita sa book of Romans chapter 5 verse 8. While we were still sinners, Christ died for us. Pero iyang gidemonstrate ang iyang dako kayo nga gugma kanato mga igsoon. Ingon anak, gidemonstrate ni Ginoong Hesus ang iyang gugma diri kanato sa diha kita makasasala pa nagpakamatay si Kristo alang kanato. Nya wala mabutay igong ikabawas niya. Ang ato lang yun, mga pagdayeg, mga pagpasalamat ngadto kaniya ug pagsunod sa iyang kabubuton. Si Ginoong Kristo diha malipay sa atong tagsa-tagsa kay kinabuhi. Kung maubi lang ta sa iyang law, sa iyang principles. Kung ito tanawon, ang law ni Ginoong Hesus sa sinungdanan pa na ayaw pagkilabot, ayaw ka na ang bunga sa kahoy nga na kanang kahoy. Pero kung sa'y buhat sa kahoy, nangutana siya sa babae sa book of Genesis. Ang babae po, nasudlan po siya. Nung na-deceive siya, nalingla siya, naingom siya. Dili mi pagkanon. Ano di mo gano'n? Ana ang serpente, ang bitin. Magkakaon mo na anak. Di mo matay, maabling mo sa labutan. Ingon ang babae nito ba nga. Di man niya pagkanon, bisan gani sa paghikap. Iya mo gidugangan, bisan sa paghikap mo, may gisulti ang Ginoo na anak. Ingon ang Ginoo, ano magkaon sa bunga. Yan ang kahuya. Waman mingon ang Ginoo, waman mingon nga, bisan sa paghikap, wala. Kung iyong basahan. Pero pag abot ito, pag bumutan na sa serpente, gidugangan. Sa babae na ingon nga, bisan gani sa paghikap. Dito ni Sod, ako ka, liar ka. Ayaw na pa. Ingon, wag ka kahibaw. Ako ang amahan sa tanang bakakon. Ayaw na liar Paul again. Namakak-makak, huwag mingon ang Ginoo na bisan sa paghikap. Imo magidugtungan na musuod na lang ko nimo. So ingon na dahil na doon ay istorya nga kuwang, doon ako yung istorya nga sobra delikado, sudlan sa kaaway. Mas mayo dito na i-record. Dungog yun na itong mga istorya. Mas muna ko ang pagtuo mo ay magtangtang sa tanan na ito. Makahantong kung doon natin pagtuo sa itong Diyos. Amen? Faith in the crucified and risen Christ takes away our fears. Atong pagtuo, ito ang Ginoong Kristo. Kinsa na nalansang ug nabanaw
Mo'y magtangtang sa tanan nato nga kahadlok. Ikaduha, bayabig phase when we are apprehensive. Verse 20 to 21. Adunay kalinaw bisan kon nagpanagana. Ang lisod ang kalinaw, no? Dunay kalinaw bisan nagpanagana. Ganina, dunay kalinaw bisan o kung may kahadlok. Dire, dunay kalinaw bisan kon nagpanagana. Verse 20 to 21. When he had said this, he showed them his hands and his side, yang ipakita. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Nalipay ang mga disipulo sa dihang nakakita sila sa Diyos. So Jesus said to them again, peace to you. As the Father has sent me, I also sent you. I also sent you. He showed unto them his hands and his side. Pakita niya sa iyang mga disipulo. Ang mga kamot, mga inagian sa lansa, mga inagian sa bangkaw nga nasamat, umauto'y nagkapabuto sa iyang kasing-kasing mga igsoon. Tanan dito mga igsoon, mga lansang, mga samad, mga inagian, no? Tanang tunglo pinaagi dito giwala na ni Ginoong Hesus. Gi-cancel na niya. Cancel na ako tanang tunglo ninyo. Ako ni angko ni ani. Unya katong sakit nga dinuslakan din sa kilid. Gi-cancel na po ni Ginoong Hesus ang atong mga emosyonal. Aron ta mahil. Amen. Kinsa man dunay nasakitan diri emosyonal. Hallelujah. Salamat sa Ginoo giayo na kaniya pinagi siyang samat sa kilid. Ni-explode, ni-punto. Aron lang yun tao maka-experience o kung makabaton o kaayuhan ni ato mga iso. Yan, gagawang tato. Ato kang kilid. Nung gabon. No? Narabay uban ka ng sa unang panahon. Migo na ito. Nung gabay, maayo kayo mangitang ikanan sa asa ikon. Gagawsa na ba? Hibaw nyo sila, asa po nila ikon. Si Kristo man yung pagka-ikon mo sa kasintasi. Araw lang yung ta, maka-experience po. Kompletong kaayuhan, emosyonal din mga iso. Sure. Iyang ipakita nga to sa iyang mga dispulo, ang iyang kamot, ang iyang kilid mga iso. Ang agi sa mga nilang samad. Ang samad niya sa iyang kilid. Nga mao'y nagpamatuod nga siya, namatay na. Ginoong Hesus. Mao'y tigyan tapusan. Tugos lang. Patay na siya. Pero ato makita din mga igsoon, the doubting disciples were amazed that Christ was risen. No, ang iyang tinunan, ang iyang disipulo nga maduha-duhaon, na siya na-amaze pa. Ha? Nabanaw si Kristo. Dili siya makatuo. Kung sa kay buot, ipasabot niya ito. No? Sa iyang pagka-siya, mga igsoon. Nagpasabot pa kini sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga responsibilidad isip mga disipulo or diri ka nato mga igsoon. Itaga ba yatag dako kayong responsibilidad sa atong buhi nga Dios. Dili man lang kay kutob ra dito ang kaluwasan nga imong gidawat sa Ginoong Hesus. Dito nagsugod ang imong buluhaton. Sa diha ang imong gidawat sa Ginoong Hesus na experience na mo dako kayong kaluwasan. Wala dito ni undang mga igsoon kundi nagpadayon na diha sa imong kinabuhi aron ma-apply po nimo ngadto sa uban, maka-share ka ngadto sa uban. Ayaw tuguti ang imong kinabuhi nga anha ra diha kutob nimo ang kaluwasan nga imong na-experience, imong nakuha ni Ginoong Hesus kundi imong ipaambit sa uban. Amen. Mao bitan ang gibuhat ni Ginoong Hesus, iyang ipaambit at iyang ipakita.
tulo ka tuig ug tunga nabuhi si Ginoong Hesus ni aning kalibutan na nagsigig performs og mga miracles, mga milagro, tanan nga mga dunay mga balatian, masakiton, tanan nga mga nanginahanglan iyang giayo. Pero di lang ta magsinama atong ngay na po kabuo ka nasa lahon. Pagkakita nila na Ginoong Hesus, na si Hesus, kuyaw ni kaning pangalag Hesus, ilado na kayo ni, mananambal ni. Pagkakita nila Hesus, ayaw ang tao ni. Ang iayo ni Hesus. Pagkaayo, nalimot. O dyan mo balik na ito, salamat ha. Salamat kayo, na imo mi iayo. Ado na yung usa. Nibalik. Hesus, salamat. Naayo na. Ingon Diyos Hesus, di ba, napuon mo kabuo? Nga ngayon nagugtabang. Aron ayaw ko. Asa mo siya? Ikaw rin namin usa. Nung salamat sa Ginoo nga, di ata karon nakapasalamat ta sa atong buhi ng Diyos, nakadayon ta sa atong buhi ng Diyos. Amen ba? Amen. Hallelujah. Si Jesus naghatag og kalinaw ni atong gihatagan niya sa tahas sa pag-ibanghelyo. Jesus speaks peace to those He is about to assign the task of evangelism. Yung siya, as the Father has sent me, I also sent you. Kung ipadala ko sa mga, ako sa nagpadala ka ninyo. Ano man, gusto ni Ginoong Hesus nga ikaw ang motiwa sa mission niya nga iyang nasuddan last 2,000 years ago. Amen ba ka na, Igsoon? Tiwasa. So, tiwaso na to ang mission nga iyang isugdan. Matuta sa palibot, matuta sa itong mga kisilinganan. Ano sa pagsangyaw sa maayong balita nga si Jesus buhi ug muluwas sa tanang mga tao na mutuo kaniya. Ito silang siyan, bahala di sila mutuo. Basta kita, gibuhat na ito ang atong responsibilidad, ang atong duty. Isip usa ka Kristofano. Diba? Kung usa ka trabahante, di ba, ang imong duty is to pagtrabaho diyan, labi nag-ingawon ka sa imong line leader nga mo na atong kwaron kuta. Di ba, inyo yun ang kwaon? So, ano naman, doon naman mo yung duty and responsibilities nga ginahanglan, inyo yun ang kwaon. Dapat makuha ginang ninyo. Ang uban magaling, more than. Mas mayong yun itong mas sobra pa kay aron kini nga linya nila, murag doon na yun ay chances nga mahimong maprobi ang uban. Kaya grabe kayo ng trabaho, ang atong ipangayaw nga usa ka libo, himuong toke. So, dili man kan siya ang kumpanya. Dako kayo mong kuruhan ng maprobi. Mga probi, padung na din na suwan. Pasuwan, padung na din kita. So kung yung nana punta na sa itong buhi ng Diyos, mga igsoon, sako. Mga itong pagpangalagan. Diba? Usahay, mas mataga na itong dako kayong baliw ang atong trabaho kaysa Ginoo. Usahay, mapadampli na ito siya. Pero ang Ginoo, maayo. Salamat. Magkapasalamat niya. Musabot siya. Pero dili na to siya abuso. Dili na to i-abuse nga naman. Usahay, mo di ba yung panahon? Mapaninglan yun ta sa Ginoo. So, mas maayo. Kasi bagit na niya. Dahil yun na to siya. Matod pa sa ito isuon nga si Brother Chodoro, wala man siya diri na ito ka mauban. Tuwa man sa danbantayan. So, Pastor, trabahoon man ko sa akong formal madubinggo. Nga, madubinggo ko no, mas almost times to ang sweldo. So, hapit mo libo, gamay na nagkuha. So, ko, Pastor wala kita to, siya nagkigawa, Pastor. Di ko. Simba ko. Iya juga bertrabaho, absent ko bahala ng kwarta niya. Total, nagtrabaho mo ko Lunes ka sa Sabado, Biyernes, okay na. Domingo, mo na yung pangayo, di ako ihatag.
Para iya na ni. Ana bidagan. Tugan bidagan. Salamat sa Ginoo. So, usbon ako, ingon siya, kita ang yatagan karon sa iyang misyon nga wala mahuman mga igsoon. Kaya nga naman, namatay man siya aron sa pagtubos nato sa atong mga sala, sa atong mga binuhatan nga dili maayo. Namatay siya. So wala na mga motiwas ani ikaw ug ako, kita nga ni adini. Dagay imong kapikas sa kinabuhi. Misyon na nimo ang imong kapikas sa kinabuhi, ang imong mga anak or ang imong higala, imo barong amahan or ang imo barong inahan. Pwede na nimo silang invite to. Gitagaan tag misyon sa Ginoo ani kalibutan na mao ang pagtiwas sa iyang buluhaton mga igsoon. As the Father has sent me, verse 21, peace to you, as the Father has sent me, I also sent you, no? Siya mainyo ang kalinaw, ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. True. Ato pong makita ni ang kining mga disipulo, dili po na sila manlakaw, pinagi sa ilang kaugalingong kusog. Kung dili, manlakaw ni sila, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Moses pa, di mo mag-unsa na bingat sa unahan kung wala ang imong espiritu. Saya, murami sa usa ka masaba nga piyang-piyang, tinaginting bating sa baa nito, wali-wali niya, wala yun. Murami tawag itong kang Elijah. The ox is dull. Itong atsaba, nga bating habula. Ano man? Wala naman mabaid o mayo ang atong huna-huna ang atong kinabuhi sa pulong sa atong buhi ng Diyos. Wa na mabaid, wa naman magsigig basa. So na bulpot na umul na. Wa na mahait. Mao ta mga umasugdan, hait to yun na siya. As iron sharpens iron, so one man can sharpens other. So wala dyan, lain po magkapahait. Ang tao po. Kung ang puthaw, nahait sa puthaw, ang tao, mahait usap sa puthaw, sa tao. No, for example, magsimong ko kabinto, magsimong istorya, di ba? Doon na tayo makuha ng mga pinasahit. Bisa mga gagmay lang. Doon na kayo ma-input ba? No? Kaingon yung additional knowledge. Additional knowledge to na. Kuha to na ko, timanan ko to. Ano ba? So, ingon na. Manlakaw ni sila, pinaagi sa gahom sa Espiritu sa atong buhi ng Diyos. Dili sila manglakaw sa ilalang kaugalingon. No? Hait mo ni sila. So, every time nga mo share sila dito, ano mga tao nga makapaminaw na sa puno sa Ginoo? Mga nang kumunto ng kasing naman. Pero di mga haita. Yung bitaw si Elijah. Kung umul ka, habol ka, isa kung saan ka na mong sulti ng tawanan, di yun na tablan, di yun na dotlan, nga naman, ikaw, nga nagdala ni anak, nawala. Kasi bungal sa kahoy, kung saan, kung kaya, mapuntulan eh. Kuha ng tagsinsoy. Samig man sa iyong kakulingon. Ato makita ito yung mga usbonan ko, kita, manlakaw ta, ato yung itugian sa Ginoo. O dili ni among bulaton ni imong uban ni pinagi sa imong Espiritu Santo. Mo biday yang gingon sa bukod Zechariah chapter 4 verse 6. Not by might nor by power but by my Holy Spirit declares the Lord. Mulampos ka dili pinagi sa imong kusog, dili pinagi sa imong gahom. Mulampos ka pinagi sa Espiritu Santo sa buhay ng Diyos. Zechariah chapter 4 verse 6. Pero katong mga lack of knowledge, failure dito. Paul dito sila. Hosea chapter 4 verse 6, ingon siya, for lack of knowledge, my people perish. Tungod sa kakulang sa kahibalo ang mga katawan, managlag. Ano man, doon na sila kahibalo, doon na sila bright sila. Para ni aning kalibutan na.
Pero in terms of Word of God, wala. Pinaagi sa mga buluhaton sa itong buhay ng Diyos, dili nila kaya. Dili nila. So adunay kitay kalinaw nga ang Dios muhatag og gahom aron mahimong witness nga si Kristo nga banhaw. Amen. Amen ba? Amen. So doon natay kalinaw ang Dios muhatag kanato og gahom. Aron muhatag ta, no? Mu-witness ta nato sa uban nga si Kristo nga banhaw. Human siya namatay sa ikatulog adlaw na banhaw si Ginoong Hesus. So mao ni nagaselebrita og Pasko sa pagkabanhaw. Passover towards resurrection. Nabanhaw si Ginoong Kristo, dapat angay po ta mag-celebrate, angay ta maglipay mga igsoon. Nabanhaw po siya. Sama ra sa iyang pagkatao. Sa dahil pagkatao, perting lipayan na ito, kaya niabot ang usang kagbata ang amoy muluwas. Ikatulong nga igsoon, by having peace when we feel alone. Aduna kita'y kalina, bisan kung bation na to ang atong kinabuhi nga nag-inusara ta. Bisan kung bation na itong nag-inusara ta. Verse 26 to 29. And after the 8 days, his disciples were again inside, and Thomas within. Dinhi na si Thomas, no? Si Thomas nga gingon lang o maduha-duhaon, dinhi ato nakita na nga sa ikaduha nila nga meeting nitunga na. Jesus came, the doors being shut, no? Nitunga si Jesus bisan gitrangkahan nilang puntahan, and stood in the midst, barog ngadto silang taliwala, and said, "Peace to you." Verse 27. Then he said to Thomas, "Reach your finger here." Dara Thomas, tuslok na guna diri, butang nang imong kamot diri sa inagian sa lansang sa akong kamot. And put into my side, diri po sa akong kilid, nga mo inungdan sa mga matay. Do not be unbelieving, but believing. Ingan niya si Thomas. Ingon si Thomas. And Thomas answered and said to him, "My Lord, my God." Jesus said to him, "Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet believe." Ulangan gatong mituo bisan wala makakita. Mutuo lang dahil ka nako, Thomas, abi kay nakakita ka nako. Pero sa pagsulti sa imong mga kauban, sa akong mga disipulo, diha nimo nga uban mo ang Ginoo. Sa first meeting, gikan sa first day nga pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, niingon ka, di ko mutuo gawas kon akong ikabutang ang akong mga kamot sa inagian sa iyang lansang dito sa iyang kamot, ug ang ikahikap ikabutang ko ang akong kamot sa samad dito sa iyang kilid, di ko mutuo. So giingan sila ni Hesus, tuo lang dahil ka kaya nakikita na. Ano, to say is to believe man siya. Murado ko natupot sa unang panahon. Tapos yung tabay, ako yung bahala no? Di ko toy, narigay kwarta, kwarta. Ako lagi bahala no? Di na yung to, asok to. Bantay mo, narigay kwarta, wala yung kwarta. Naari yung bahala no? Ako yung lang. Adik ko, kayo mo ni wala na. Ako kaya mo na na. Totoo na lang, ganyan naman. Ipugos naman yun. Ano mo ba yan? So wala magkatambong si Tomas sa unang meeting human sa pagkabanhaw ni Jesus. So din yan. So din ang Tomas within. Dito na si Tomas sa ikaduhang meeting ni Ginoong Hesus. Gitawag siya doubting Tomas kay wala man siya mutuo sa gisulti sa iyang mga kauban. Duha-duha pa siya ba? Ingaon ka sa imong kauban nga mahimo kang pastor. Kasi pinuwang niya ako mahimo pastor. O mahimo kang evangelist, mahimo kang propeta, mahimo kang apostol, mahimo kang teacher. Kung tuwa na. Mura bang si Sarah ba? Pag-ingon sa Ginoo nga magmapdo sa Abraham ang imong asawa. Istorya man ni Ginoo nga kadungog siya. Ako
Ako magmaplos nga bitin lubi ra kita dito sa ingon ang Ginoo. Sara nga nakatawa mo kaniya. Wa kong katawa. Kita ko nagkatawa ka bisan nagistorya mi ni Abraham. Ibaw ko. Wa din. Tuon na siya ingon naman. Niabot man jud siya. Sige magpangita. Abraham kinsa may panunod. Di lagi ka nang gikan jud lagi na sa imong asawa. Munod. Muna yung kapanunod sa tanan ng mga bata. Si Isaac. So din ato makita ang iyang mga disipulo nga igsoon sa 11 ka buok. Sa napuno na lang mao ni time nga nagbudhi si Judas. Mao ni time nga katong iyang ikisan si Jesus. Ang Jesus nga akong kisan mo na siya inyong ipakita. Pero dito gyapon siya apil gyapon sa meeting. Grabe no. Kung sila ka po, mito nga dito si Jesus. Si Judas nagduha-duha pag yun sa iyang mga disipulo. Kasi kayo nga, kakon na ba ka Pedroha ka? Kakon na ba ka Juana ka? Huwag! Diba? Huwag niya sa totoo. Sa iyang mga kauban. So, gibati itong mas nga nag-inusara siya, kung wala siya totoo. Ano man? Absent man. Absinos man. Mga estudyante, absent. Ining klase, nag-ingon ng maestra dahil na umaha, so na to, inig-sugod na to. 1/2 plus wise daan. Anda. Ikaw nga absent, hindi naman sila, ako pa man. Kung sa pag-usan yan, magtista ka rin, hindi kong to. Absent pagkagapon. Diba? So, dili, gibati ni Tomas. Kaya nag-inusana siya, absent man. So, closed doors could not keep us from Jesus dispelling nga mo iway ta, mo palayo ta, the doubts of Thomas. Diba? Nagpakita si Jesus uban sa dako kayo nga ebidensya. Doon ay proof. Ngadto sa iyang mga tinun-an, o nakita po ni Thomas nga siya ani nga time nag-inusara siya. Kaya ano siya, ako siya may dito sa first meeting. Ako rin nawahi anda. Ako rin nawahi. So na-feel niya nga nag-inusara siya. Pero sa tinun-anay lang, kitang tanan wala dito mag-inusara na adyo lang Ginoo. Ingon siya, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko mo biyaan o talikdan. Ako mag-aaway. Promise na niya dili nato. So ito nang claim mo. Kita may angayan yung claim niya ng mga promises nga na sa Bible mga igsoon. Iyang mga ano. Diba? Kita. Amen ba? Kita ang angayan. So nitak na sa kabuntagon, hoping and praying nga doon natin nakatunan o nakutlo karon sa pulong sa atong buhi ng Diyos. Akong gihamyo. Ang tanan, ang mamarunta. Atong pamalandungan karon ang pulong sa atong buhi nga Dios nga igsoon. Kinsa man nato diri ang na-slave na sa kahadlok. Pila man nato diri karon itak na sa kabuntagon nga napuno ka sa kahadlok. Wala. Salamat sa Ginoo igsoon nga wala yin hadlok na to. Subon ako, are you in slave by fear? Trust Christ and have faith. Saligi si Jesus ug tuohi si Ginoong Kristo. Are you apprehensive about serving? Trust Christ and have peace. Nagpanagan ka ba sa pagpangalagad karon sa atong buhi nga Dios? Saligi si Ginoong Kristo. Ug patuni ang kalinaw. Igsoon. Hallelujah. Do you feel alone? Trust Christ and never feel alone again. Kung gibati na to, kung gibati nimo nga nag-inusara ka,
sa lingid ng si Ginoong Kristo igsoon. Ayaw pag-inusara. Huyog sa panon sa mga anak sa inyo. Brothers and sisters in Christ, this morning, every time we are afraid and worried, think of the cross. Naa kanunay ang cross igsoon. Kung moabot na nimo ang mga kabalaka, mga kahadlok sa imong kinabuhi. Our Lord is no longer there. Wala na dito, dili na nimo makita ang Ginoo dito sa cross. Because He is alive. Buhi siya. Naa siya nimo karon. Hallelujah. He is risen from the grave. He promised us peace. Nagsaad siya og kalinaw diri kanato mga igsoon. Kung kita mahadlok diha kaniya, nagsaad siya og kalinaw kung kita nagaduha-duha diha kaniya. Ayaw kahadlok igsoon. He is alive. He is alive. He is with us. He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. We worship Him in spirit and in truth. Siya usapon ako, I will never leave you, nor forsake you. God bless and peace be with you all. Amen. Praise God. Ito katagan sa basipang pagpag.